Alright, so magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapapalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, siya nga pala, Merry Christmas sa ating lahat. Kumusta ating Christmas celebration or Christmas party, Christmas time? I hope na enjoy ninyo, nakasama ninyo ang inyong pamilya, inyong mga anak. Kung meron kayong mga anak mga kababayan, lalo-lalo na kasama ninyo inyong buong relatives or mga kapitbahay, mga classmates. I hope na enjoy ninyo yung Christmas time. Well, si Sir Ivan, honestly, sulit na sulit mga kababayan. medyo nga sumubra yung partner ni Sir Ivan. Kung napapansin nyo po, meron tayong sipon, merong ubo si Sir Ivan, meron po tayong parang trinangkaso mga kababayan. I'm not feeling well. But don't worry, kaya pa naman po ni Sir Ivan at kailangan talagang lumabas si Sir Ivan. So I think mga 2 vlogs ba hindi nakapag-vlog si Sir Ivan or 2 days ba hindi nakapag-vlog? Kasi nga marami pong invitation si Sir Ivan. Sinulit ko lang po kasi minsan lang po tayo makabakasyon sa Pilipinas. Once a year lang po makabakasyon si Sir Ivan. Sa katunayan yan, balik na naman po sa Saudi Arabia this coming January 1 mga kababayan. Yes, back to realidad na naman po. Back to reality. At saka ramdam ho yan ng mga OFW. Ortin ko lang po, this coming January 1 ang Friday Sir Ivan, pabalik po sa Saudi Arabia. So mga kababayan, while 2 days po hindi nakapag-vlog si Sir Ivan, but it does not mean hindi po nag-monitor si Sir Ivan sa mga nangyayari. Di ba kung napapansin ninyo na nag-reply ako sa inyong mga comments, sa inyong mga messages, kasi nga supposed to be mga kababayan, and I think majority po sa ating lahat na na-enjoy natin yung Christmas time. Kasi yung Christmas mga kababayan, which is supposed to be na time for enjoyment, time for forgiveness, at saka dapat nating damhin yung spirit of Christmas. Pero marami naman kasi mga mapanira na tao, mga merong maitim po na budihin na mga tao at lagi pong nainira sa gobyerno natin, lalong-lalo na kay PBM. Yes, marami pong nagsumbong kay Sir Ivan. Meron pong nagsumbong dito tungkol kay Maharlika or kay Hitad, yung nasa listahan daw si BBM sa narcolist mga kababayan. Saka sabi pa nga ni Hitad na nagmakaawa daw itong si Senator Amy Marcos kay FPRRD para daw hindi isama doon sa narcolist mga kababayan. So mga 8 yata, 8 or 9 po na mga viewers natin na forward po sa video ni Maharlika kasi gusto nila na marinig po yung opinion natin at kung paano natin sasagutin si Maharlika mga kababayan. So dito pa lang po, I'm very sorry, mamaya papakita ko sa inyo yung vlog ni Maharlika pero saglit lang mga kababayan, saglit lang po. Yan so pag-uusapan po natin. Ito na gulat at pasabog talaga kasi di ba naalala natin na meron pong nagangalan na Arlene Stone na lumabas po sa social media para i-booking po yung mga ginagawa dito sa loob ng KOGC at lalong na dito po kay Pastor Kibuli mga kababayan. Di ba nangalan po ay si Arlene Stone? So kanina lumabas rin po ang kanyang kapatid mga kababayan. Well, nakalimutan ko lang yung pangalan at meron siya ditong pasabog tungkol po kay Arlene Stone. Doon po sa kanyang vlog mga kababayan, may napansin kaagad si Sir Ivan. Alam nyo naman po na mapagmasid ho tayo kasi nga, during po sa kanyang vlog, nag-eyeglass itong kapatid po ni Arlene mga kababayan. Sa kanyang eyeglass, reflect talaga yung binasa niya na script sa kanyang computer mga kababayan. Mamaya papakita natin yan and I think, well anyways, mamaya lang po, sasabihin ko sa inyo kung ano yung nasa isip mga kababayan, pati po yung opinion tungkol dito sa paglabas po ng kapatid ni Arlene Stone. Yan so pag-uusapan din po natin. Kasi nga marami talaga mga taong mapanira yung grupo po ng mga rabid na mga DDS mga kababayan na kung saan hindi sila makamove on dito, galit na galit sila dito po kay Senator JB Ejercito kasi nga yung ginagawa dito ng mga rabid na mga DDS, di ba? Lagi lang sinasabi mga kababayan na yung mga sumusuporta daw dito sa gobyerno kay PBM, doon rin po daw kay SMR, sabi nila mga bayaran daw ng mga vlogger. Lagi nga tinatawag na ensaymada vlogger si Sir Ivan.
Well, masarap naman po yung ensaymada. Paborito ngayon ni Sir Ivan mga kababayan, ensaymada. Halos every morning, yan po aking ipanabili po ng aking ng mama po ng aking asawa. Kasi paborito talaga ni Sir Ivan yung ensaymada. Honestly. Pero yung term nila na ensaymada vlogger, I don't think so. Meron pong isang salita si Sir Ivan na hindi po kaya talagang bayaran ng ibang tao. Yung mga pag-vlog natin dito, yan po'y ayon sa aking opinion, sa aking analysis, at ginagamit ko ang aking critical thinking mga kababayan. So wala pong nagdidikta sa aking likuran kung ano yung narinig niyo. Base po yan sa aking pagre-research tungkol dito sa mga issue mga kababayan. Okay, so mamaya pag-usapan rin po natin itong nakakagulat si Congressman Pulong Duterte mga kababayan. May mga plano po dito sa mga fake news peddlers dito po kay Hitad. Plano nilang pagmumultahin dito ng 1 million ba yun? Siya nga pala mga kababayan, para i-correct ko natin, 2 million nga pala yung plano nila na pagmumultahin yung mga katulad po dito kay Hitad, dito po sa mga fake news peddlers like sila si Mr. Sasot, si Tio Moreno, si Mark Lopez, at saka yung iba rin po na mga laging sumasakay dito sa vlog po ni Maharlika makabayan. So may plano dito si Pulong Duterte kasi nga sumusobra na sila makabayan. Sila kasing nagbibigay dito ng kaguluhan. Sa totoo lang, nagbibigay po ng kaguluhan dito sa gobyerno natin sa Pilipinas, at lagi lang sinasabi dito na hindi daw nila nararamdaman at nakikita si PBBM makabayan. Wala dang ginagawa si PBBM. Wala dang improvement na nangyari sa Pilipinas na even though 1 year and 5 months na ba si PBBM or 6 months na ba, hindi daw nila naramdaman ang ginagawa ni PBBM. Kasi nga, ayon po sa ibang tao, ulitin ko lang po, gusto kasi nila na nagagayahin po yung style ni FPRD o yung previous na administration makabayan. Kaya hindi nila nararamdaman si PBBM. Mamaya babasahin natin po yung plano ni Pulong at saka yung buong balita makabayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo naman po si Sir Ivan. Palagi tumurudalan ba ang mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, please allow me to acknowledge some of our viewers dito sa ating channel. At saka uunahin natin mga kababayan yung ating top 5 commenters sa ating last vlog na kung saan marami silang binitawan po na comment mga kababayan. So nandito sa ating listahan si Ma'am Shane Sibal, Ian Gimentiza, Annie Huson, Divina Dicuatin, and Eduardo Cartera. Also, shoutout po natin ang ating mga early birds. Sila ang mga Alvarez family. Shoutout daw sa Alvarez family na taga Macleod, Cassia, Davao City. Hi to Len Gonzalez, Berhelio Fajardo, Nonoy Floren Hills, Leo Toto, Wilchi Ichiban, Balong, Maite Baisa, Maria Mendasiplon. Hi to May Santos, John Kuan, Edgardo Canonigo, Florifi Gumapak, and Ma'am Teresita Tumaliwan. Well, syempre, kumusta na po natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizens. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Howard din mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa unit team supporters. Yeah mga girls, welcome po natin ang ating mga new subscribers. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Siya nga pala mga kababayan, please don't forget to like always our vlog. At saka sa hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe para updated tayo sa every time kapag meron pong ilalabas na vlog si Sir Ivan, unang-una ka makita nito mga kababayan. And also kahit konti man lang po, Christmas gift kay Sir Ivan na hindi nyo i-skip ang ating ang mga advertisement mga kababayan. Okay? So, kahit konti man lang, please don't skip our advertisements. Okay? So, mga kababayan, I think nakita nyo na po yung pinost ko how many days ago na ba? Mga 2 days na meron kong nakasama. Di ba nilagyan ko ng caption na isang DJ mga kababayan? DJ po yun dito sa Leyte. Actually, siya po ay isa dito sa mga pioneering ng mga DJ dito sa Leyte. At saka noon mga kababayan, sa hindi po nakakalam dito,
siya po aking mentor. Na kung saan 18 years kami hindi nagkita makabayan. Kasi nga sa loob po ng 18 years, before kasi nagtrabaho sa nung nagtrabaho kasi sa Ivan sa gobyerno natin, umalis kasi ako sa DJ World makabayan. So ang trabaho ni Sir Ivan noon, isa rin po kong DJ. So while nag-study si Sir Ivan, that is during sa aking college time, para sa aking parang meron kong extra income makabayan. Parang tinatawag na rin dito si Sir Ivan na working student. So working student tayo sa umaga, sa gabi DJ po si Sir Ivan. Okay? So para meron tayong idea kay Sir Ivan, kunting hobby nila makabayan. Pero at least nakita tayo ng extra income. So noon pa man, ganun na talaga si Sir Ivan. Mahilig maghanap po ng mga extra income. Hey, that is normal naman talaga kasi nga that is life, kailangan nating kumita makabayan. So I'm very happy talaga na na-meet ko na naman siya kasi tinawagan ako ng kanyang asawa makabayan. So parang reunion na rin po. At after that, hindi ko lang napakita doon sa picture, meron pong dumating rin po na isang DJ. So nag-meet kami makabayan. Tingnan nyo, 18 years bago kami nagkakita naman uli. So I'm very happy talaga at saka sulit na sulit po ang aming pag-uusap makabayan. Ulitin ko lang po, siya po ang aking mentor sa DJ World. Okay, so before na pumunta doon sa balita na kung saan doon kay Hitad makabayan, doon po sa kay JB Hercito, doon po sa issue ni Congressman Pulong Duterte at marami mga iba, dito muna tayo sa paglabas ng kapatid po ni Arlene Stone makabayan kasi nga marami sa itong mga pasabog na kung saan, well syempre di ba nung una naipakita ko na dito yung side po ni Arlene Stone makabayan na kung saan nakakagulat talaga na meron siya nitong ibinulgar yung nangyari sa loob ng KOGC at kung ano yung pagkatao daw ayon sa kanya ni Pastor Kibuloy makabayan. So para magiging fair tayo dito sa issue po ni Pastor Kibuloy kasi nga this coming January 24 na po yung Senate probe makabayan na kung saan iimbestigahan dito si Pastor Kibuloy. And I assume baka itong babaeng ito, yung kapatid po ni Arlene Stone, ito yung makakaharap ni Arlene Stone during po sa investigation makabayan. So para maging fair tayo, ipapakita ko sa inyo yung vlog ng kapatid ni Arlene Stone. So for more details, let's watch this. Matagal na akong nanahimik sa mga kasinungalingan ng babaeng ito na siguro nga binabayaran ng mga dissidents na galing sa loob ang mga grupo ni Snakehead na mga magnanakaw din sa kaban ng kingdom. Unang isaysay ko sa inyo, mga kababayan, Arlene Stone and I are close sisters. I remember 1991 na baptized na ako sa kingdom at nagkaroon na ako ng way out na maging masaya at safe habang kasama ko ang mga workers ng kingdom. At 1992, New Year resolution ko noon. Lumuhod ako sa Ama at hiningi ko ang guidance kung saan ako pupunta. Na masave ko ang sarili ko at kapatid ko si Arlene. Kahit iwanan namin ang tatlong lalaki naming kapatid para malayo kami sa kamay ng mga adik noon sa aming lugar. Kasama ang stepfather ko at mga anak niyang lalaki. Sinagot po ako ng Ama sa iba't ibang circumstansya. Arlene, huwag kang magsinungaling. Ikaw ang nagturo sa akin magtrabaho tayo sana sa club as entertainer para lang makasama sa Youth Camp 1992 ng Kingdom. Tayong dalawa nagsama maghanap ng trabaho para lang maka-join sa Youth Camp 1992. Pero nalaman ng kapatiran namin na mali yung ginawa namin dahil isa yun sa pagbebenta ng laman ang trabaho na yun. Hindi po kami natuloy. Pero kahit wala po kaming pera para sa Youth Camp 1992, nakasama pa rin kami na libre. Nilibre po kami na Pastor Apollo sa lahat ng gastusin sa Youth Camp na yun. Nagpapasalamat po ako kay Pastor Apollo. Kung nakikinig po kayo sa akin ngayon, Pastor, maraming salamat po, Pastor. Yun ang unang utang na loob ko sa kabutihan na ginawa niyo sa aming buhay. Habang youth camp noon, ayaw kong matapos dahil
Pag natapos na ay uuwi na kami sa aming kanya-kanyang pamamahay. Ang nasa loob ko, ayaw kong bumalik na sa lugar namin na puno ng takot at kaba araw-araw. Last Sunday, bago matapos ang youth camp 1992, nangaral po si pastor ng Love God. Yun po ang humimok sa akin na magpa-enlist as if TMW sa kingdom. Ako lang ang nag-decide, while Arlene Stone, hindi siya nag-decide. Bumalik siya at umuwi sa amin. Pero di ko alam bakit siya sumunod sa akin. Dahil ba siguro sanay na magkatabi kami sa tulugan mula pa sa aming pagkabata hanggang sa aming pagtanda. Kahit hindi pa siya worker that time, ay sumunod siya sa akin sa loob ng kingdom at para na rin sa kanyang safety sa mga lalaki sa aming lugar. Hindi po siya nag-fill up as if TMW. Arlene Stone, wag kang magsinungaling. Ikaw mismo nagsabi sa akin habang wala ako sa ating pamamahay. Mismo, kapatid natin na adik ay nagmumulistya sa iyo. Masakit sa akin ang pinagdaanan naming magkapatid. Pero wala akong magawa kung yan ang tadhana ng aming dinadaan. Hanggang siya ay sumunod sa akin sa loob at hindi na umuwi sa amin. Tapos ngayon sabihin mong pinilit ka? Shame on you! Bakakon kang dako, Arlene. Hindi ka pinilit. Nagmagandang loob si pastor na nagtanggap tayo tinanggap niya tayo nung pumasok tayo sa kingdom. Walang pumilit sa atin. Walang pumilit sa iyo. Sinungaling kang dako. Yes, totoo, sa kingdom mayroon kaming mga fundraising. Pareho lang nung nasa labas kami ng kingdom. May tinitinda rin kaming kakanin like puto at kutsinta, starting in Davao. Bakit? Masama ba ang magtinda? Lalo na noon mahirap pa ang ministry. Nakakahiya naman kung papasok lang kami para lang pakainin at walang gagawin. Pumasok kami sa kingdom as tinanggap namin nakausa sa pamilya ng kingdom. Ako ang pinakaunang dumaan sa pagtitinda kaysa iyo, Arlene Stone. At I am proud na dumaan ako para makakontribute, hindi lang para ako'y mabuhay at may ipakain sa atin, kundi para rin makatulong sa pagpalawak ng gawain ng Ama. Na mayroon kaming gagastusin para sa aming pag-evangelism, para sa mga kaluluwa na aming maakay, para sa kanilang mga pamasahe, snacks, pagkain at iba pang activities sa ministry. Libre lahat. At ikaw, pinilit ka ba? Gitraffic ka? Ha? May freedom of choice tayo. Lahat may freedom of choice. Lahat ng kabats natin na sa loob ngayon, kasama ko para magpatotoo na hindi ka pinilit. At bakit ngayon ka lang nagreklamo, nagitraffic ka? Kung kailan na halos magiging lola ka, saka ka pa magreklamo? Magkano bang binayad sa'yo para magsinungaling ka? Hoy Arlene, maraming tatayo laban sa mga sinasabi mong kasinungalingan. Ako lang ang nauna ngayon. Diba, mga kaibigan, kabubuhan yan? Tapos kayong mga uto-uto sa testimony niya, lalo na kayong mga nasa Senado. Senator Risa Hontiveros, Ma'am, nagrespeto din ako sa iyo bilang isa sa mga leader ng bansang ito. Pero kung ikaw ay isa din sa mga uto-uto sa babaeng yan, sorry kung sabihin kong isa kang uto-uto at garbage collector ng mga kasinungalingan. Naniniwala kayo sa kasinungaling ng babaeng yan? Noon pa kahit nanay ko mismo pinapasok sa kanyang bulsa pagkasinungaling. Kayo pa kaya? Isa-isahin kong sagutin dito sa social media ang kasinungalingan na pinagkakalat mo, Arlene Stone. At kahit saan tayo magkita para magkaharapan tayong sinong nagsasabi ng totoo, handa kong isakripisyo ang pagkakapatid natin para lang sa katotohanan laban sa mga pinagsasabi mo. Humanda ka.
isa kang pastoral? Shame on you. Dagway nimo mahimo kang pastoral. Wala akong maalala na ikaw ay isang pastoral. Taon-taon nga sa pagiging worker mo, iba-ibang lalaki ma-issue sa'yo, tapos gagawin kang pastoral? Mahiya ka, Arlene, oy. Baka tatayo sa harapan mo ang mga totoong pastoral ni kahit tuldok sa ballpen, wala ka sa list ng mga pastoral. Huwag ka magpamati, kilala ka namin. Lahat kung ano ang ministry mo dahil sa mga pinaggagawa mo sa loob ng kingdom. Kayong mga pumapanig sa Kanya, di ba nakakahiya? Yung magpanggap ka na pastoral, yun pala tagawalis lang dahil iba-ibang lalaki ang dahilan. Baka gusto mo maghingi ng proof sino mga lalaki. Marami sila. Hintayin mo sila mismo mag-testify sa pagkamamaligyaay nimo. Hindi ka pinilit, Arlene. Anytime pwede tayong umalis kung ayaw natin, kagaya sa ginawa mo. Pinigilan ka bang umalis? Di ba hindi? 7 years ka lang sa ministry, magkunyari kang marami kang alam kaysa amin. Sa akin, 32 years na ako kasama ni Pastor from the start sa pag-decide kung magiging FTMW. At kayo pa ang maraming alam? Di ba nakakahiya? Di ka na nahiya dahil sanay ka magsinungaling. Sanay ka maggagamit ng tao para sa sarili mo. Sa dami mong ginamit na lalaki sa sarili mo para ka mabuhay sa labas. Pinapahid mo kay pastor ang kasamaan na ginagawa mo sa mga lalaki. Shame on you! Grabe ka! Kakapal ng mukha mo. Nagagawa mong ipahid kay pastor ang mga ginagawa nyong mga babae. Nagdadrama, nagipang-rape kayo. Unswa, si pastor mang-rape sa inyo. Wa mo kuyape. Anong beauty mayroon kayo? Kahit aso sa kusina, di kayo masikmura. Si pastor pa. Baka harapin kayo ng mga pastoral na lumaki sa kamay ni pastor. Ang layo ng mukha nyo. Tapos daginuton mo. Shame on you. Money is the root of all evil. Pakapalan na lang ng mukha para ang magtestimony ng mga kasinungalingan. Saan tayo pwede magkita? Dalhin nyo ang inyong testigo at ebidensya. Gipang-rape kayo. Ang rape sa totoong buhay, ilang lalaki na inyong gipang-beligyaan. Tapos ipahid nyo kay pastor. Wala mo giluod sa inyong kagalingon. Kapamati ninyo, no? At kayong mga FTMWs na lumabas na sa kingdom. Tinatawagan kayo, makiisa kayo sa Kanya. Well, alam ko na alam nyo ang katotohanan. Pinapakain lang kayo ng pera para baliktarin nyo ang katotohanan. Umpisahan nyong i-check at i-recall ang inyong mga track record sa ministry. Kung may nagawa ba kayong kabutihan na higit pa sa nagawa nyong mga kabulastugan sa loob ng ministry. Handa kami lahat para tumayo sa inyo dahil kami ang higit na nakakilala kung sino kayo habang kasama namin kayo bilang mga FTMWs. Kung ano kayo noong nasa loob pa kayo. Kaya huwag kayong magpauto sa babaeng yan. Dadalhin kayo niyan sa impyerno at sa bilangguan. I tell you. Kung mayroon man nakakilala sa babaeng yan, ako mismo. Siya, 7 years only sa loob. Ako, 30 years na sa loob. Di basta-basta din ang dinadaanan ko, but still I'm happy serving the Father through His appointed Son, Pastor Apollo Sikibuloy. Masaya kami. Masaya ako. And I am ready to lay down my life to protect the truth and the kingdom. Pastor, ipapaumanhin po ninyo. Nagkaroon ako ng lakas loob na tumayo dahil di ko na masikmura ang mga kasinungalingan na pinaggagawa niya, lalo na sa inyo, Pastor. Tinuturuan mo kami ng pag-ibig, Pastor. Mahalin ang kaawat. Pastor, patawarin mo ako. Dahil umpisahan ko na ang mga bagay na ayaw kong mangyari. Ito yun. Lalabanan ko ang sarili kong kapatid
lahat ng kasinungalingan na ginagawa niya ngayon sa social media. Hindi pa ako tapos, Arlene Stone. Hanggang dito lang muna itong video ito. At abangan nyo, marami pang ibang episode na gagawin ko para sa inyong mga sinungaling. Okay, unang-una, napapansin niyo ba mga kababayan na nagbasa siya ng script? Di ba pansin kayo, parang nagbasa talaga eh. Kitang-kita kasi sa mata niya, yung pag-stop niya, at saka kung saan siya na point mga kababayan. Di ba nagbasa siya ng script? Well anyways, ayaw kong sasabihin dito na nagsasabi ng totoo itong si Arlene Stone. Ayaw kong pong sabihin dito na nagsasabi ng totoo itong kanyang kapatid. Kasi sila lang po dito ang nakakalam sa totoo mga kababayan. Pero yan po aking napansin dito, na mukha yatang ginipit dito yung kapatid po ni Arlene mga kababayan. So parang pilit siya itong pinagsasalita kasi nga meron na sila itong advantage na may lahat po in public at saka sa social media itong katauhan po ni Arlene Stone kasi nga siya po ay kapatid ni Arlene Stone makabayan, na just kapatid pero very close po na kapatid yung nagsasalita makabayan. So medyo advantage na doon ng konti yung sa side po ni Pastor Quiboloy. So ito po ay umpisa pala makabayan. Marami pa tayong abangan dito kasi nga di ba sinabi po dito ng kapatid ni Arlene na marami siyang episode dito na bibitawan sa social media. So ito umpisa pa lang po. And I think kapag makita nyo ito ni Arlene Stone, babato na rin po itong si Arlene Stone makabayan. So ito po ay kaabang-abang talaga na mangyayari. Okay, so jump naman tayo sa ibang usapin. Pag-uusapan na natin itong si Hitad makabayan kasi nga 'di ba marami pong nagsasabi sa atin. Sabi lang, Sir Ivan, kapag i-play mo dito yung mukha po ni Hitad, ayaw niyang panoorin makabayan kasi sabi nila nasusuka daw sila sa mukha ni Hitad. Pero kapag kasi na hindi ko i-play dito makabayan, parang lumalabas naman kasi na parang gawa-gawa ko lang or wala akong ebidensya dito, walang resibo si Sir Ivan. So I have to do something also na meron akong ipakita ito na screenshots, na merong video or itong si Hitad para masagot natin mga kababayan. And I hope na maintindihan niyo po si Sir Ivan, okay? So anyways, kunti lang ito mga kababayan. Ito po yung issue tungkol dito sa kanyang vlog that is 3 days ago na ba? 2 days or 3 days ago na si PBBM daw ay nasa listahan daw sa narcolist mga kababayan. That is 2017 yata. Saka ang sabi dito ni Hitad na si Senator Amy Marcos ay nagmakaawa dito kay FPRRD na hindi daw isali sa narcolist makabayan. Kasi daw siyempre ang sabi daw ni FPRRD o at saka ni Senator Amy Marcos kay FPRRD na may chance naman po na magbago itong si PBBM makabayan. So itatanong ko lang dito, naniniwala ba tayo na si PBBM ay gumagamit po ng pulburon? And secondly, maniniwala ba tayo na si PBBM nasa narcolist makabayan? Please comment down below. Okay, so ulitin ko lang po, 8 to 9 person yata nag-forward sa akin na video to kasi gusto nilang marinig ang ating opinion mga kababayan. So ngayon paparinggan natin yung vlog ni Maharlika. So for more details, let's hear this. 2017, ayon sa Puting Ahas, ay kasama pala ang walang iba kundi si Kuting ng Norte sa narco list. So, hindi lang siya typical na pulboronic, kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating Puting Ahas. So, I challenge you, Kuting, buha ka ng inyong lahat, sumagot kayo sa aking expose na ito ngayon. Unang-una, sino ba siya para sagutin po ni PBM mga kababayan? 'Di ba? Sino ba si Hitad? Wala naman siyang kwenta mga kababayan na kung saan lagi siyang naglalabas dito ng mga ka-fake newsan at kitang-kita naman talaga na fake news po yung inilalabas ni Hitad. Gusto na siya dito gumawa po ng ingay, gusto na siya ditong pag-usapan at gusto na siya dito na manira po sa side po ni PBBM at lalong-lalo na kay PBBM. Gusto nilang pag-usapan mga kababayan pero itong tungkol po sa narcolist na yan, well, hindi po maniniwala na si PBBM ay gumagamit po ng pulburon and secondly, wala po sa listahan si PBBM. At anong nangyari, mga kababayan? Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Amy, okay, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya
Okay, Pangulong Duterte ha, itama mo ako kung mali ako dito. Okay? Okay, bakit ko nasasabi na hindi yan totoo mga kababayan? Unang-una, si FPRRD ay ayaw po sa mga adik. 'Di ba nililigpit niya yung mga drug lord mga kababayan? Then samantalang dito, napaka-easy na po sasabihin dito ni Maharlika na si BBM gumagamit po ng pulburon at nasa listahan po ng mga ng mga narcoles mga kababayan. That is very impossible. Noong year 2016, 2017 or kahit noon pa man mga kababayan, kilalang kilala po yung pangalan ng mga Marcos at alam na alam po ng mga tao na tatakbo po ng merong posisyon po sa gobyerno natin mga kababayan. Alam na alam po ng mga Pinklawan, mga Dilawan, mga Iskonian. Do you think itong issue to hindi to puputok noon pa mga kababayan? 'Di ba? Kapag sasabihin na rin natin dito na let's say ipagpalagay natin na gumagamit po si BBM. Ang ibig sabihin, tinolerate na siya dito ni BP Sara mga kababayan. Kasi nga sinasabi dito ni Hitad, hindi ko lang pinakita lahat mga kababayan, para ipinahawating na dito na alam po lahat ng mga Duterte na si BBM ay gumagamit daw. Napaka-imposible ho niyan. Kasi nga first and foremost, ayaw po ni FPRRD na makasama ng kanyang magiging katandim po ng kanyang anak na si BP Sara ang isang adik mga kababayan. Kasi nga, 'di ba, napaka-allergy po ni FPRRD sa mga adik. So doon pa lang na point, ito'y imposible talaga. At saka kung sasabihin natin, let's say si BBM, papalagay natin na siya po'y gumagamit po ng pulburon. Well, tinotolerate na makaabayan at parang lumalabas dito na hinahayaan na nila si BBM, which means ginagamit lang nila si BBM makaabayan. Di ba? Guess ba si Sir Ivan? Kasi nga si BBM, marami pong sumusuporta sa kanya, marami pong nagmamahal sa kanya na kung sakaling totoo pong sinabi ni Hitad, sakali lang, yun po'y sinakyan na nila at ginagamit lang po ng mga Duterte si BBM para sila'y manalo makabayan. That is fair lang po na opinion. Pero hindi ko kinontra dito yung mga Duterte. Ipagpalagay ko lang po na totoo yung sinabi ni Hitad makabayan. Kaya nga masasabi ko dito, napaka-imposible ho yan. Si BP Sara, ayaw niya dito sa mga drug lords. Si FPRRD, ayaw niya sa mga drug lords. At imposible rin po na itotolerate po ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid makabayan. Di ba? Itong si Hitad naman kasi, mahilig tong amang dampot lang na mga garbage na mga statement mga kabayan, yung mga garbage po ng mga kamaritisan. Yan po kasi ang kanyang linyahan ngayon. Bakit? Itong si Hitad, galit na galit kasi dito kay PBBM at lalong-lalo na kay FL Lisa mga kababayan. Alam ho natin na hindi po nabigyan ng pwesto itong si Hitad at alam ho natin at ipinakita ko na dito yung ebidensya na sinabi po ni Joe Smith na itong si Hitad naghangad talaga ng posisyon sa gobyerno natin. So nung nagka-issue na yon at saka hindi po nabigyan ng posisyon si Glenn Chong, pati po itong si Hitad, doon nag-start kasi ang kanyang galit mga kababayan. So kahit ano na lang po ang ibigay sa kanya ng mga informations from his followers, galing po dito kay Vic Rodriguez o doon po sa mga taong galito kay PBM at FL Lisa. Itong si Hitad naman kasi ang binibigyan po ng informations makabayan. So ang problema dito kay Hitad, hindi niya i-validate ang issue na yan. Kaya kahit na lang or nagsalig sa Bisaya yun eh. Kasi iniisip kasi dito ni Hitad makaabayan na hindi siya tumakasuhan or makasuhan siya, pero ang iniisip kasi niya na malayo siya dito po sa Pilipinas, nasa US kasi siya makaabayan. So kahit anong gawin niya, kahit anong sasabihin niya, walang problema sa kanya. Pero may plano na po si Congressman Pulong Duterte. But before that, i-shoutout muna natin si Ma'am Jelen Quezon, Cora Flores, Elma Banyaga, Army Lagaso, Marian Shuko, Elizabeth Habihan, Rodolfo Rabor, Jeriel and Jem of Cebu City. Hi to Ryan World Begins from Virginia, USA. Shout out daw kay Ma'am Carclia, si Steve Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J Cabal, Lentic Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Air Force Skills from
Angkop, Leonardo Manansala, Severino Calob, Marlene De Los Santos, Zenny Hattori, and Franz King TV. Mga kababayan, ipapakita ko sa inyo yung balita tungkol po kay Pulong kasi si Pulong at saka yung kanyang kasama na si Yap, mga kababayan, Representative Yap, napuno na kasi dito sa mga fake news na ibinabato po ng mga vlogger, na iba mga news outlet. So sila po may plano dito. Ayon po sa balita, babasahan ko lang mga kababayan. Panukalang magpaparusa sa fake news spreader, itinulak ni Representative Duterte at saka ni Yap, mga kababayan. At para meron tayong konteksto, babasahin ko lang po. Inihain ni Davao City Representative Paulo Duterte at Benguet Representative Eric Yap ang isang panukala na magpaparusa sa mga online platform na magbibigong aksyonan o imbestigahan ang mga ulat kaugnay ng fake news sa kanilang platform. Aamyendahan ang House Bill 9422, ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa may akda, batay sa survey ng Pulse Asia na ginawa noong 2022 ay 86% ng mga Pilipino ang naniniwala na ang fake news ay problema sa bansa. Totoo yan, mga kababayan. Nakalungkot naman kasi yung mga kababayan natin na hindi po dito well-informed at saka magkikinig na lang po sa isang tao, mga kababayan. Hindi siya marunong dito maglibot-libot po ng mga ibang mga balita, like for example sa news outlet or sa mga matitino po ng mga vlogger. Ay na kasing tumingin doon, gusto niyang, ang iniisip kasi ng vlogger na nung pinanood niya, gusto niya kasi na yan lang po ang kanyang iisipin, mga kababayan. Parang magiging tamad na mag-research dito. Sana man lang po sa ating mga kababayan, hindi tayo dapat maging tanga. Kung meron tayong marinig po sa isang vlogger, dapat i-check rin po dapat magkaroon dito ng check and balance. I-check natin po sa ibang tao, sa ibang journalist, kung totoo ba ang sinasabi ng vlogger na yon. So, totoo lang, ito po yung nagpapagulo sa Pilipinas, ang mga fake news, mga kababayan. So ayon pa dito sa balita, given the potential hazards of spreading fake news, it is imperative to penalize those who seek to create and disseminate fake news, most especially through the use of social media. Sabi ng mga may akda sa explanatory note ng panukala. At dagdag pa dito, mga kababayan, batay sa panukala, iditso ko lang po, ang online platform gaya ng website na gumagamit ng computer system o iba pang electronic medium na mabibigong umaksyon o imbestigahan ang mga ulat ng piking balita sa kanilang platform ay pagmumultahin ng 2 million pesos. So dito po mamimiligro itong si Hitad, itong si Bagoong Lipunan, itong si Maweng at ang kanya mga alipores like si General Macanas at marami pang umanib ngayon kay Hitad, mga kababayan, yung mga fake news peddlers at lalong-lalo na yung grupo po ng mga DDS, yun ang puntahan po sa China, mga kababayan. So, dito po sa balita, ipapakita ko muna sa inyo yung ebidensya na itong si Senator J.B. Ejercito, pinaparingganan niya yung mga DDS na mga vloggers na nagpuntahan doon sa China. So, for more details, let's watch this. To my surprise, when I was very vocal against the hostilities, the aggression of China, this group of influencers, vloggers, began attacking me already. So I did some research also, and well, there were reports that they are already being funded by China to create trouble internally, because right now we have the West Philippine issue as our external issue right now, external problem. Of course, they have to probably divert or create something internally so that the focus of government will be diverted, and they can do their thing in the West Philippine issue. And I would think it's also a part of the stabilization campaign. It's not far-fetched because of the territorial dispute with China. They are in the belief that the present administration, as under President Bongbong Marcos, is siding with the Western states, particularly the U.S., which is not true. I agree with the stand of the president that he is defending our territorial integrity and sovereignty, because China is already intruding into our exclusive economic zone and territorial waters. I believe it's not just you that's being attacked online. It's also Commodore J. Tariela, the speakers, and President. President. Sa investigation nyo po, ano po yung similar pattern
among these attacks that you're getting and the narratives also? Well, probably this happened 2 months ago. Probably they just came in from China. This specific group went to China for about 2 weeks. Who would stay in China for 2 weeks, right? I think they were sponsored, briefed probably, and to have the same to communicate the message of China. Because if you look at their post, same narrative. Okay, so I have to be clear also mga kababayan na 'di ba napuntahan doon na vlogger doon sa China ay sila si Attorney Trexie, napunta rin po doon si Attorney itong sila mga kababayan, si Harry Roque, pati rin po si Sasot, si Tio Moreno, si Mark Lopez, at saka yung ibang mga vlogger, nakalimutan ko lang pangalan ng mga grupo ng DDS mga kababayan. So sila po yung pinaparinggan dito ni Senator JB Hersoto. Kaya nga maraming galit ngayon na mga DDS vlogger dito kay JB Hersoto kasi nga ibinuking sila mga kababayan kung ano ang plano dito ng mga DDS na mga rabid. Lagi kasi nilang sinasabi dito na yun lang mga vlogger na laging sumusuporta sa gobyerno natin, mga pro-vloggers o pro-government vloggers, yan daw ay bayaran ng gobyerno natin mga kababayan. Pero it turns out, parang nabaliktad yata yung issue kasi nga sinabi ito ni JB Hersoto na sila po ay funded ng China mga kababayan. Diba? Lagi na sinasabi ito ni Sasot, saka meron siyang ipinapakita nga dito ng mga screenshots. Diba? Meron siyang ipinakita ng mga screenshots, sunod-sunod na screenshot daw yun sa loob ng GC. Kasi yung gawain lang ngayon mga kababayan, kung napapansin niyo po, yan po yung gawain nila noon sa panahon po ni FPRRD, yung tumakbo po para for president si FPRRD mga kababayan. Ginagawa nila yan noon sa mga pinklawan. At nakikita ko sila noon kasi nga siyempre si Sir Ivan, although hindi ako nagpapakita po sa public, pero nakasold na ako sa mga vlogger like ni Sasot, na Tio Moreno, si Mark Lopez, si Atty. Trexie, I'm not sure. Hindi ko pa nakita noon si Trexie mga kababayan. Kaya nga kilala ko sila at pati nga itong si Hitad. Si Hitad naman kasi ay hindi naman siya loyalista mga kababayan. Siya po isang DDS at grupo po siya nila ni Sasot. Meron kasi instances na kung saan 'di ba ipinakita ko dito sa inyo yung picture na yung picture na yun ay galing po kay Banat Bay na yung sa gitna na nilagyan po ng itim na ink. Yun po ay si Hitad mga kababayan. So ang plano nila, that is 2021 yata yun o 2022 ba yun? Na yung may plano nang tatakbo si PBBM bilang presidente mga kababayan. So nang time na yun, merong lumabas po na picture na nilagyan po ng black ink ang gitna. Ang nasa gitna, yun po si Hitad mga kababayan. Sabi nila, bumaliktad na daw. Yun po yung captions na nakalagay. Kaya na tinanggal kasi bumaliktad daw. But ang sa totoo niyan, ang totoo niyan mga kababayan, kasi matagal na lang plano talaga na itong si Hitad yung magiging una dito na maging parang magiging attack dog dito kay PBBM, mas Efelisa. So itong dalawa, ito sila si Sasot, sila si Mark Lopez o yung mga kasamahan niya, ito po ay parang second wave na mga kababayan. Kasi anyway, si Banat Bay noon pa talaga yan, anti-Marcos si mga kababayan. Dito kasi itong si Mr. Sasot, si Mark Lopez, si Tio Moreno, kasi sumakay sila dito. Lalo na si Peebles Kunanan, sumakay kasi sila dito sa pangalan po ng loyalista or pangalan po ng mga Marcos. Kasi alam nila na malakas po si PBBM kasi nakyan nila mga kababayan. Pero iba po ang plan nila in the future at nangyari na mga kababayan. Diba? So at least alam nyo po yung totoong nangyari. Kasi alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, nalulungkot po si Ivan kasi marami po mga kababayan natin na kanilang nauto po ni Sasot, nauto po ni Hitad. At saka, ang nakalungkot dito, naniniwala sila kaagad kahit anong ibabato dito kay PBBM. Kasi nga, sila na po dito ay anti-Marcos at ayaw po nila kay PBBM. So, kahit ano pong gawin dito ng mga vlogger na yan, yung mga mapanira po sa gobyerno natin, mapanira po kay PBBM, paniniwalaan nila kaagad mga kababayan. Diba? Yan kasi ang nakalungkot eh. Pero at least kapag may alam po si Ivan, i-debunk natin kaagad yan. Okay? So, marami kasing nag-forward sa atin ng video ni Hitad. Marami po nag-forward sa atin ng screenshot dito kay Hitad at saka iba pa. Kaya dapat rin natin ipapakita mga kababayan. Okay? So, jump naman tayo sa ibang usapin na kung saan nakita nyo na ba itong video na to na kung saan si Ligarda mga kababayan hindi po kinamayan ni PBBM. Sino ba nakita nito? Actually, I'm not sure kung ano yung issue dito pero marami kasi akong ipapakita ko lang mga kababayan.
na marami kasi akong narinig na ito pong si Ligarda ay may pagkaukok naman talaga, at alam ho natin na noon po itong si Ligarda, di ba, affiliated siya ng mga kaliwang grupo. Hindi kaya marami kasi akong nabasa doon sa Twitter sa baba po na galing dito sa mga loyalista, galing po ito sa mga DDS, dito sa mga DDS po na hindi mga rabbit, at kahit yung mga rabbit ng mga DDS na mga vlogger, marami kasi mga comments sa baba. So nang binasa ko tungkol dito sa issue po ni Ligarda kung bakit hindi siya kinamayan dito ni PBBM, dahil daw isa siya dito sa mga naglalabas po ng mga informations, dahil yung mga importante na informations or yung mga sensitibo na informations. At ito daw si Ligarda, ayo lang ha, hindi ko sinabing totoo ito, ayon lang sa aking mga nababasa, na ito daw si Ligarda, isa daw siyang political butterfly, mga kababayan, kung saan doon ang medyo mabango sa kanya, sa tingin niya, at nakakabenepisyo siya, mga kababayan, doon siya kaagad dumadapig, o doon siya kaagad nakikisimpatya or sinusuportahan kaagad. Pero hindi niya inisip dito na si PBBM ay parang trinaydor na niya, mga kababayan, di ba? Kahit kasi nga ang mangyari dito, kapag meron pong malalaman ng mga sensitive po na information itong si Ligarda, sasabihin niya doon po sa ibang tao na sa tingin niya makabenepisyo siya, mga kababayan. So yan po ibig sabihin ng political butterfly or isang politiko na butterfly, okay? So medyo nakakaawa naman talaga, pero I think she deserve it, mga kababayan. Sumasobra na kasi itong sumasobra na kasi itong si Ligarda. And also ipapakita ko rin po sa inyo yung balita na tungkol dito sa mga kababayan, tungkol dito sa mga legalidad, mga batas na dapat rin po nating malaman. So for more details, let's watch this. Ken, pasok ka muna sa Pasko. Kasi maraming tao nun eh. Sayang magiging benta ng store. Ma'am, Pasko po yun. May family gathering po kami. Eh, Ken, double pay naman eh. Tsaka hindi tayo pwedeng magsara that day. We need to operate. Attorney, pinipilit po ako ng employer ko pumasok sa trabaho sa araw ng Pasko. Legal ba to? Legal po yan. Maaari kang utusan ng employer na pumasok kahit na Pasko o holiday. Hindi ito labag sa batas. Pero, kailangan kang bayaran ng holiday pay na equivalent sa twice the amount of your regular daily wage. Attorney, regular pay lang yung nakuha ko sa pag-duty ko ng Pasko bilang night shift na security guard. Paano ko irereklamo yung agency ko? Pwede kang magsampa ng money claim sa pinakamalapit na labor arbiter sa ilalim ng National Labor Relations Commission. Maaaring mag-utos ang labor arbiter sa employer mo na bayaran ka ng holiday pay. Attorney, paano kung maaksidente habang naka-duty sa araw ng Pasko? May compensation ba na dapat makuha sa employer o other benefits pa? Meron kang dapat na matanggap na benepisyo galing sa employer. Ayon sa Section 2 ng Act 3428 o yung Workmen Compensation Act, kung ang empleyado ay maaksidente o mapinsala habang nagtatrabaho o nagkasakit dahil sa kanyang trabaho, siya ay kailangang bayaran ng kanyang employer ng compensation ayon sa itinatakda ng batas. Depende kung full o partial ang disability o pinsala ng empleyado. Ang compensation na ito ay galing sa employer. Ito'y bukod o hiwalay pa sa anumang benepisyo na makukuha ng empleyado sa Social Security System o SSS o sa Employees Compensation Commission or ECC o sa kanyang insurance. Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo, mga kababayan, tungkol dito sa survey na inilabas po ng SWS. Tungkol dito kung isang survey, tinatanong nila yung mga tao kung masaya ba sila sa Pasko, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Maraming Pilipino ang nagsasabing masaya ang kanilang Pasko sa kabila ng mga hamon sa buhay na kanilang kinakaharap. Base yan sa survey ng Social Weather Stations. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Masayang ipinagdiwang ng pamilya ni Jane ang araw ng Pasko kasama ang kanyang pamilya sa Quezon Memorial Circle. Bago nito noong nakaraang taon sa Luneta naman sila nagpasko. Anya kung tatanungin siya ay kanyang masasabi na masaya ang kanilang Pasko. Masaya din po na malungkot kasi yung asawa ko po kakaalis lang. Medyo nasanay na rin po kaya ano na lang, okay, ganun talaga eh. Pero masaya naman po kasi kasama ko naman pa yung pamilya. Kaugnay nito, mas maraming mga Pilipino o nasa 73% ang inaasahang masaya ang kanilang Pasko.
Ito ang lumabas sa survey ng SWS na isinagawa mula December 8 hanggang 11. Nasa 6% naman ang nagsabing inaasahan nilang magiging malungkot ang kanilang Pasko, habang 21% ang nagsabing hindi masaya at hindi malungkot ang kanilang Pasko. Kaugnay nito, ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan ang nanguna sa survey ng SWS na may 51%. Sunod dito ang kanilang pamilya na may 39% at 16% naman para sa kanilang patuloy na buhay. Ang mga respondent ng naturang survey pwedeng sumagot ng dalawa dito, habang ang pinagpapasalamat naman ni Gloria sa healthy ng buong pamilya at saka yung biyayang na tatanggap sa buong taon at saka kay God. Pasok sa survey ang kanyang pasasalamat sa blessings na may 3% at maging sa Panginoon na may 2%. Kasama din dito ang pagkakaroon ng trabaho, karir o kita, ang pagkain na kanilang nakakain sa araw-araw, ang makayanan ng mga hamon na dumadating sa buhay, ang pagiging maunlad, ang pagkakaroon ng edukasyon at maging ng kapayapaan at seguridad. Habang nasa 2% ng respondents ang hindi sumagot, nasa 1% naman ang sumagot na may kaugnayan sa kanilang love life o asawa, pagkakaroon ng motorsiklo o sasakyan, ang malagpasan ng pagkakaroon ng sakit o operasyon, ang pagkakaroon ng masayang buhay, bahay at maging financial support. Kasama na rin dito ang walang inaalala o problema, pagkakaroon ng material na bagay, habang nasa 1% naman ang sumagot ng iba pa. Mas mababa naman sa 1% ang sumagot na makatulong sa ibang tao. Ang naitalang 73% na nagsabing masaya ang kanilang inaasahang Pasko ay pareho lang ng naitala noong nakaraang taon. Akala ko ba maliit lang yung na hindi masaya ang kanilang Pasko mga kaabayan? Di ba kasi sabi nila nabodola sila kay BBM, nabodola sila sa Marcos administration at wala nang magandang nangyari sa Pilipinas. Pero lumalabas dito 73% po yung 73% yung happy mga kababayan, di ba? Filipinos expectation this coming Christmas is 73% at 6% lang po yung sad, yung nalungkot. Kasi nga ayon sa kanila, nabudol daw sila. 6% lang pala yung nabudol. Yung mga bitter mga kababayan, 6% lang, nakatawa eh. So, yan lang po kadami yung mga bitter, yung mga alipuris na hitad, yung alipuris po ng mga panirang mga vlogger, only 6% lang pala. Ang iba, satisfied po sa ginagawa ni PBM, satisfied po sa nangyayari sa Pilipinas, di ba? So, syempre, shoutout po natin si Sir Alex Rosario Dombrique, nandiyan rin po si Tink Abel, si Sis Queen, hi to Angel Rafaeli, Helen Cabayao, Joyful Pinay, Ray Ginny Kodama, and hi to Roger Mabae. So, yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord, alam kong ikaw to. Sa tuwing nahahanap ko yung solusyon sa mga problema ko, sa tuwing may biglang bumabagsak na blessing na kailangan ko, sa tuwing nahahanap ko bigla yung mga sagot sa tanong ko, alam ko Lord na ikaw yun. Alam ko na ginabayan mo ako, alam ko na sa kabila ng lahat, never mo ako iniwan at pinabayaan. Habang buhay ako, magiging grateful sa pagmamahal na meron ka. Sa ngalan ni Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang